Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Welcome sa Wednesday Word. Hindi lahat ng mga nagpasyang sumunod kay Lord ay kinatuwa ni Lord. Ito yung kung tawagin kong mga non-following followers. So ngayong gabi, pag-uusapan natin, it's about non-following followers. You're telling yourself that you are a follower of Christ, yet you're not following. Alam ba ni Lord pagka hindi talaga tayo sumusunod? Alam kaya ni Lord pagka tayo ay nagsasabing, Lord, susunod ako sa iyo. Lord, nagpapasya ako na maglingkod sa iyo. Lord, gagawin ko lahat. Panginoon, alang-alang sa ginawa mo pagmamahal mo sa akin, magpapasya ako at nagpasya na ako noon na sumunod sa iyo. Yung kaya ay nakikita ni Lord na talagang sumunod tayo? O may mga pagkakataon din namang natatagpuan natin yung sarili natin na hindi talaga tayo sumusunod? Ngayon, paano natin malalaman kung hindi talaga tayo sumusunod kay Lord? At anong ginagawa ng Diyos sa mga Kristiyano na nagsasabing susunod siya kay Lord kasi hindi naman sumusunod kay Lord? So, ito yung pag-uusapan natin na non-following followers. So, bago tayo magpatuloy, basahin muna natin yung verse, John 6:22 hanggang 27. Ito sabi ng Bible. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there. Kasi ang Panginoong Jesus ay nag-aya sa kabilang ibayo noon. Kaya yung mga bangka, napansin ng mga tao, bakit pa kulang ng bangka? Nasaan si Lord? Yan yun. And that Jesus had not entered it with His disciples, but that they had gone away alone. Ibig sabihin, ang talagang gumamit lang ng bangka, yung mga alagad lang, at si Jesus, sabi ng Bible, ay sumunod lamang doon sa panahon na sila ay dumadanas na ng unos sa lake. Sabi dito ng Bible, verse 23, then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Ibig sabihin, may mga bangka naman dumating, doon sila dumaong malapit doon sa lugar na kung saan si Lord ay nanalangin at pinaghati-hati yung 5 tinapay at 2 isda na nasaksihan ng maraming mga tao. Once the crowd realized that neither Jesus nor His disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. Hinalap nila si Lord. Kumbaga, bakit wala dito si Lord? Kagagawa lang niya ng himala. Nasaan siya? So hinalap nila. Sa 26, ay nakaranas sila rito ng pagkumpronta ni Lord dahil sa 25 sinabi, natagpuan nila. Basahin natin. When they found Him on the other side of the lake, they asked Him, Rabbi, when did you get here? Kailan ba kayo pumunta dito, Rabbi? Jesus answered, very truly I tell you. Grabe yung sagot dito ni Lord. You are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Sinasabi ko sa inyo ng katotohanan, patanong-tanong pa kayo sa akin kung kailan pa ako dito, pero ang totoo niya, kaya niyo ako hinahanap sapagkat kayo nakakain ng tinapay at nangabusog. Hindi niyo ako hinahanap dahil sa mga himalang ginawa ko para kayo sumampalataya. Kaya sa 27, sabi niya, do not work for food that spoils. Huwag kayong magtrabaho, huwag kayong magsayang ng panahon na ang focus nyo lamang ay tinapay na napapanis o nasisira. Sabi niya, kundi yung mga tinapay na maghahatid sa inyo sa buhay na walang hanggan, na ang anak ng tao lamang ang may kakayanan na magbigay nito sa inyo. At for on Him, God the Father has placed His seal of approval. Kumbaga, si Lord may seal of approval na ibinibigay sa ating Panginoong Hesus. Pag sinabi ng Diyos Ama, okay, okay yun.
Sinabi ng Diyos Ama hindi okay, hindi rin okay yun. Kaya ngayon tingnan niyo dito 'no, natagpuan nila si Jesus, tapos sabi nila, "Lord, kailan ba kayo dito?" Instead na matuwa si Lord, ni-rebuke sila ni Lord. Patanong-tanong pa kayo kung kailan ako rito, eh, kaya niyo lang naman ako hinahanap, hindi dahil sa kayo ay sumampalataya sa akin dahil nakita niyo yung mga himala, kundi kayo ay nangagsikain ng tinapay at nangabusog. In other words, hinahanap niyo lang ako dahil sa tinapay. Kulang na lang, sabi ko nga nung nakaraan, kulang na lang sabihin dito ni Lord, mga user kayo na hindi sumusunod na mga tagasunod. Yung sabi natin. So non-following followers. Anong ginagawa ba ni Lord pagka alam niya na peki ka sa iyong pagsunod? Kasi dito, kinumpronta ni Lord sila eh. Sabi ni Lord, very truly I tell you. Kasi sinasabi niya, hindi kayo makakalusot. Kaya kayo lumahanapit sa akin, kaya ninyo ako hinahanap, sabi niya. Dahil sa kumain kayo ng mga tinapay at nangabusog. Kapag ikaw ay non-following follower, ano dito ang mararanasan mo kapag ikaw ay hindi sumusunod sa Panginoon ng totohanan. Alam niyo, ang Diyos natin, Diyos ng katotohanan, kaya hindi mo ikukubli kung ano yung damdamin mo, iniisip mo, kung sino ka talaga. Una-una, alam ni Lord yun. Kumbaga, kukumprontahin ka niya. Ang number one, dito yung main point natin, yung tinatawag ko na slapping. Alam niyo, slap, yung sampal, slap, slapping, dalawang P, slapping. Ibig sabihin, alam ni Lord kung binobola mo siya. Alam niya pagka yung pa-concern effect ka. Sabi niya, di ba, naghanap yung mga tao na nakaranas ng himala sa kanyang ginawang pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda. Ba, nagulat silang lahat. At pagkatapos may mga nagsigaling doon na namangha sila. Kaya yung iba, sumunod sa kanya, alam ni Lord, hindi dahil sa sumampalataya kay sa akin. Alam ko pa kayo nyo, kaya nyo ako hinahanap. Ano sabi niya? Dahil kayo ay mga nangabusog. Kumain kayo ng tinapay at nangabusog. Ang unang tatamaan dito, pagka ikaw ay non-follower, sasampalin ka ng Diyos. Quote unquote. O komprahintahin ka ng Diyos para sabihin sa iyo, anak, huwag mo na akong lokohin. Alam ko kung pakay mo bakit ka nasa church. Nasa church ka lang kasi nandun yung crush mo. Nandun ka lang sa church kasi magpapapray ka kasi gusto mo makapasok sa isang trabaho. Alam ko kaya ka pupunta sa church, magpe-pray o magpa-fasting kasi gusto mong magnegosyo. Alam ko anak ko ano ang pakay mo. Hindi ako yun eh. Hindi ako yung pakay mo, anak. Slapping, baka. Bang! Sapul agad sila. Inislap agad sila. I tell you, very truly, I tell you the truth. Grabe. Komprontahin ka ni Lord yung halimbawa, nasa church ka, no, araw ng linggo. Nakataas ang kamay mo. Sumasamba ka. Sabi ng ating mga worship leader, let's raise our hands to the Lord. Let's worship the Lord. Nakataas ka naman ng kamay mo. Sabi mo, Lord, I praise you. Sabi ni Lord, okay. Lord, I worship you. Okay. Tapos sinabi mo, Lord, I love you. I don't think so. Sabihin ka ni Lord, ay, wag mo, hindi ako naniniwala dyan. Lord, I love you. Oh, hindi ako naniniwala dyan. Wag mo na akong lokohin. Alam nyo, akala ata ng Christian pagka yung hindi tayo totoo sa Diyos, eh okay lang kay Lord. Dito, sa salitang kantong gagamitin ko, para silang sinampal dyan. Hinanap-hanap nyo pa. Nag-effort pa talaga yung hanapin ako ha. Tapos pagdating nyo sa kabilang ibayo, natagpuan nyo ako. Tapos sasabihin nyo sa akin ay, Rabay, kailan pa kayo rito? Wow, concern. Ano yun? Rabay, bak isa ka lang nagbiyahe, Rabay? Hindi ka ba napagod pagpunta dito? Rabay, kailan ka ba dito? Sinasabi ko sa inyo, totoo. Hinahanap nyo ako hindi dahil sa kayo sumampalataya, nung nakita nyo yung pinagaling ko yung mga may sakit. Anong ginawa nyo? Nag-effort kayo hanapin ako kasi mga user kayo. Sakit nun ha. Kasi nakabusog kayo
kayo ay nangagsikain na nasatisfy kayo. Alam niyo, masakit kay Lord yun. Why do you pray? Today is Wednesday word. Why are you here? Is it because you're praying for something? Is it because you're requesting for something? Is it because you are about to ask God with a request? So why are you here? Ba't ka nandito? Why do you pray? What are you asking God for? Ano yung inaantay mo kay Lord na ibigay niya sa'yo? Bakit ka lumalaban kahit ang daming trials? Why? Pag ikaw ay non-following follower, alam ni Lord, hindi yun maikukubli, hindi natin maitatago, at kahit magpakitang gilas ka pa kay Lord ng effort mo, alam niya ang motibo mo. Ano ang sumalubong sa kanila? Wow, Rabbi, kailan ka ba dito? Wow, concern na concern. Ano sagot ni Lord? I tell you, hinahanap mo ko, alam ko motibo mo. Hinahanap mo ko hindi para sumampalataya sa akin dahil nakita mo yung mga himala akong ginawa. Hinahanap mo ko dahil nakakain ka. Hinahanap mo ko kasi nabusog ka. Why? Kung minsan, pakinabang kay Lord lang ang dahilan kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Minsan, pakilabang lang kay Lord kaya tayo lumalapit sa Diyos. Pakinabang lang sa Panginoon ang inaantay natin kaya tayo kahit nahirapan, lumalaban. Kasi may pakinabang ka. Alam nyo, pag ikaw ay non-following follower, hindi mo yan may tatago kay Lord. Lalo na sa second main point natin, pag-uusapan natin yan. So number 1, sinalubong sila ni Lord ng matinding rebuke. Ang rebuke ni Lord, I tell you the truth, you're searching for me. Not because, sabi niya, doon sa mga himala, but because, sabi niya, you have eaten and you were all satisfied. Sakit yun. Sana hindi tayo balikan ni Lord ng gano'n. No? Alam mo, kaya ka lang naman nagpe-pray sa akin. Alam mo, kaya ka lang naman umaattend ng church. Alam mo, kaya ka lang naman nasa cell group. Alam mo, kaya ka lang naman nasa visitation. Alam mo, kaya lang naman nag-worship sa akin. Alam mo na, kaya ka lang naman nagpe-pray sa akin. Ang sakit mo pagka ginanong tayo ni Lord. Ang prayer ko tonight, check natin yung heart natin. Check natin. Yung kasi ay napaka-importante. Number 2. So number 2 tayo, second main point. Non-following followers. Tingnan ninyo yung 26 ulit. Sabi natin ha. Sabi ng Bible, 26 at saka 27. So sa 26, sabi ni Lord, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. O, ito is 27. Do not work for food that spoils. Huwag kayo mag-effort ng mga bagay ng pagkain na masisira. Sabi niya, but for food that endures to eternal life. Kundi yung tinapay na maghatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ang anak ng tao lamang ang pwedeng maghatid nun sa iyo. Ang kaya makapagbigay nun. Kasi na kay Lord Jesus, yung seal of approval. Kahit anong gawin mo pag walang approval si Lord dyan, hindi mangyayari yan. Ang matindi rito, yung 27, sabi ni Lord, do not work for food that spoils. So, in other words, alam na alam ni Lord yung kalalagayan ng puso ng mga alagad. At saka yung mga puso ng mga taong kunyari naghahanap sa Kanya, pero hindi naman. So, anong sabihin nito? Parang x-ray, alam niyo x-ray machine? Meron bukod sa x-ray, meron ba tinatawag na MRI? Ang MRI talaga yung mga kaliit-liit na ugat, kaya niyang basahin, kaya niyang tingnan. Ano ibig sabihin? Hindi lang slapping, kundi yung scanning, ini-scan ka. Alam ni Lord yung buong ikaw. Kaya nga sabi Lord, alam ko yung motibo niyo, kaya ito masasabi ko ha, do not work for food that spoils. So alam ni Lord, alam pala ni Lord yung motibo. Alam pala niya yung plano ko. Alam niya pala yung pakitang gilas ko. Alam pala niya pag yung hindi totoo yung lapit ko. Alam pala niya na hindi ako seryoso. Scan ka. Scanning.
Sabi ng Bible, I, the Lord, search the heart. Alam ni Lord eh. Yung kaloob-looban ng puso natin at ng utak natin, alam niya. Sabi nga Lord, pati yung buhok mo, bilang niya lahat kung ilan yan. In other words, every fiber in your life, nothing can be hidden in the sight of the Lord. Kaya nga dito, mapapailing ka na lang eh. Sabi ni Lord, do not work for food that spoils. Grabe, alam pala ni Lord. Grabe pa, effort pa ako. Alam pa ni Lord yung lapit ko sa Kanya na may kailangan lang ako sa Kanya. See? Hindi lang yung kinumpronta yung slapping, kundi yung scanning. Yung kaibuturan ng yung puso, ang utak mo, yung buhay mo, natin lahat, alam niya. Alam niya na ang motibo mo, kaya mo siya hinahanap, pakinabang. Kasi ayaw mo himulay kay Lord, si Lord mahimala, kaya niya gumawa ng tinapay. At kung may kulang man sa tinapay, kaya niyang paramihin. Some people come to Jesus, follow Jesus. They see Jesus as sustainer. Ano ibig sabihin? Marami sa atin sumusunod kay Lord kasi tingin natin kay Lord, tagapuno ng lahat ng kulang. Ganun ang tingin natin kay Lord, sustainer. Totoo naman. Pero sana hindi naman yun na maging dahilan. Kasi kahit itago mo siya ng magagandang salita, yung laman ng puso natin, dito, alam niya. Scanning nga yung sabi ko eh. Sabi ni Lord, oh, work for food that spoils. So alam. Alam pala. Alam niya kung araw ng linggo, pipila lang tayo lahat sa stage. Oo, kasama akong nakapila. Tapos, pagdating doon sa may malapit sa offering, may magsasalita, alam ko motibo mo. Si Lord ang magsasalita, alam ko ba't ka nasa church? Crush lang ang dahilan, kaya nandito. Alam ko ba't ka nasa church? Gusto mo ma-promote. Kumbaga, ang lapit natin kay Lord, alam ni Lord lahat. Alam ko ba't ka nasa church? Gusto mong yumaman. Alam ko ba't ka nasa church? Iskan lahat eh. Alam na alam ni Lord. Hindi siya ang pinakadahilan. Yun ang sinasabi natin ng scanning. Kahit pagtakban siya ng magandang salita, o pagtakban ng magandang pananamit, yung puso natin alam niya ang motibo. Kaya nirekta na niya. O, do not work for food that spoils. Ang motibo nyo, kaya kayo lumalapit sa akin, yung tinapay na nakita nyo, na pinakain ko. 5 tinapay at 2 isda, nakita nyo dumami. Kaya kayo nagpapatuloy, hinahanap nyo ako. Kasi sa tingin nyo, kung may kulang sa inyo, kaya ko i-provide. Doon lang eh. User eh. Ganon tayo. Pero hindi na gusto ni Lord. So I pray, makita ni Lord yung puso natin na maayos. When we come to the Lord in prayer, in worship, in church, sa inyong mga private prayer line, sa ating mga cell group, Bible study, mga church ministries, sana makita ni Lord, itong anak ko, ako talaga pinaglilingkuran. No? Nakakatuwa naman itong anak ko to. Ako ang sentro ng buhay niya. Nakakatuwa naman itong anak ko. Ako talaga ang dahilan ng kanyang paglilingkod. Hindi ibang tao. Doon, pag nakita ni Lord John, the more the Lord will bless us. So number 1, ano ang isasalubong sa'yo ni Lord? Pag nakita niya na hindi ka totoo, dito, yung pa-effort, pa-kuno, pa-concern, pa-kuno, rebuke ang inabot nila. Ano sabi dito? Number 1, slapping. Sa salitang kanto, para silang sinampal. Nahanap niyo ako? Hindi. Dahil sa kayo sumampalataya sa mga malang ginawa ko. Hindi. Dahil kayo ay kumain ng tinapay at nakabusog. Number 2, yung scanning. Scanning, akala mo may tatago mo yung motibo mo. Hindi. Kaya dinirekta ka ni Lord, alam ko motibo mo. Ito, sasabihin ko sa iyo ha. Do not work for food that spoils. Alam kong tinapay ang dahilan, kaya ka nandito. Kung sasabihin sa ni Lord yan, alam kong dahilan, ba't ka sumusunod sa akin? Alam ko, nagpe-pray ka ng jowa, kaya ka sumusunod sa akin. Alam ko, nagpe-pray ka ng bahay at lupa,
Kaya ka sumusunod sa akin. Alam ni Lord. So dito, sinasabi ko lang is, marami sa atin non-following followers. We started right. Tama ang motibo natin nung una, tinanggap natin si Lord, nagsisisi tayo ng kasalanan natin. Siya yung pinakauna. Unti-unti na divert tayo sa materialism. Na divert tayo sa egocentric kind of life. Kasi yung materialism, ipifeed niya ng ego mo. Hanggang sa napansin mo, pati salita ng Diyos, pinangangatwiranan mo na. And then, yung materialism ng mundo at yung pagiging egoistic natin ay apektado. Kaya sometimes, you will be acting differently because of the worldly system. Ngayon, kumisan, kung ano ka sa mundo, akala mo may tatago mo yan kay Lord. Hindi mo matatago kay Lord yan. Alam ni Lord yung buhay natin, kung sino tayo. Kaya dito, ulit-uli, ang pangatlo natin, yung tinatawag ko na starving. Ang pangatlo, starving. Sasalubungin ka ni Lord talaga ng pananalita na alam niyang gutom ka. Sabi niya, do not work for food that spoils. So ano yung food that spoils? Ano yung tinapay na nagiging dahilan para ipagpalit mo yung tutunay na motibo mo na dapat ang Panginoon. Yung food that spoils. Nasisira yan. Ibig sabihin yung iba, kaya natin starving, sometimes wala tayong pakialam, tungkol sa salita ng Diyos. Ang mahalaga lang, gutom tayo at kailangan nating matugunan ang ating mga temporary needs. Those are more important for us than the Lord Himself. Sometimes we feed ourselves, our desires, ng mga bagay na pang-temporal. So doon lang ipagpalit mo ang Diyos sa mga bagay na ito. So dito ang sinasabi natin, may mga gutom talaga sa mundo. Starving. Alam ko motibo mo. Bakit ka sumusunod sa akin? Alam kong dahilan bakit ka sumusunod sa akin. So dito, sa Wednesday Word, usapang totohanan to. Ano ang lagay mo ngayon sa harapan mo? How are you? Kaya kung ikaw ay natatagpuan mo yung sarili mo na para bang you don't care about the Word of God anymore. What is important to you is ma-meet yung personal needs. Ano ba ang mga needs ko? Ito yung starving yung gutom ka sa mga bagay na material. Gutom ka sa mga bagay na mga dati kang wala. Na to the point na you exchange God with those things. Starving tayo. Alam nyo, kapag ang materialism nakapasok sa loob ng church, unang pumasok yan sa puso mo bago yung pumasok sa church. Kaya isipin natin itong mabuti, bakit mo masasabi nagiging materialism, nagkakaroon ng materialism? When you exchange God's word to material things. Kaya nagkakaroon ng materialism. Ang bunga ng materialism ay yung ego. Tumataas ang ego. Ngayon, mapapasin natin lahat yan. Kaya nga, yung pangatlo, yung starving, gutom talaga. Gutom sa mga bagay na meron sa mundong ito. They don't even care kung ano ang resulta nito. Wala akong pakialam kung sino gumawa ng himala niyan. Ang malaga may tinapay, kakain ako, gutom kasi ako. I don't care kung galing ito sa masama. Ang malaga, it will feed me momentarily. Yun ang starving. Kumbaga, gutom ako eh. I don't care kung salita ng Diyos yan eh. Gutom ako eh. Marami akong gusto sa mundong ito eh. Yun ang starving. At alam ni Lord yun. Kaya sabi ni Lord, alam nyo, may word siya dito. So yung mabasa, 27. Basahin nyo yung word ni Lord sa verse 27. Tingnan niyo yung last sentence. Sabi niya, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. Iniangat ng Diyos yung level mo. Masyado ka nakafocus sa mundo. Mag-focus ka sa mga bagay na panlangit. O ngayon yung kasunod. Bakit niya sinasabi yung mag-focus ka sa mga bagay na panlangit? Because sabi niya, on Him, God the Father has placed His seal, ang approval. Ibig sabihin, kahit anong hangarin mo sa mundong ito, pag hindi yan inaprubahan ni Lord,
hindi yan mangyayari. Nasa kanya yung seal of approval. What do you want? What do you like? What are you praying for? Pag wala ang seal of approval ni Lord, pag hindi yan sinabi ni Lord, go, it will not happen. Pag sinabi ni Lord na receive, you will receive it. Kahit sabihin ng demonyo na stop, when God say go, no one can stop you. When God wants to bless you, even the whole forces of Satan cannot stop you. Walang demonyong kayang bumigil pagka yung seal of approval ni Lord ay nasa ina. Kaya ang sinabi ni Lord, ako yung higit yung hanapin. Alam kong gutom kayo, pero please lang, huwag maging dahilan yung gutom nyo para hindi nyo kung higit na kilalanin. Kaya iniangat niya yung kanyang argumento. Alam ko nag-aalap kayo ng tinapay. Yun ang dela, kaya nyo ako hinahanap. Pwede ba? Higit pa doon ang hanapin nyo, ako hanapin nyo. Only the Son of Man can give it to you. At ang sabi niya, for God the Father placed on him the seal of approval. Alam niyo ba yung seal of approval? Pag sinelyohan ni Lord yan, approve yan. Walang guardian na pwedeng humarang dyan. Walang sino mang staff na pwedeng humarang dyan. Approve. Ano gagawin mo dyan? Na kapatid, ngayong gabi alam yung prayer ko. Kahit anong gutom mo, sa salitang kano, kahit anong kulang meron ka sa mundong ito, huwag mo sana ipagpalit ang salita ng Diyos. Huwag mo sana ipagpalit ang Panginoong Isus. Di ba pinagpapalit natin sa ibang mga bagay? Tandaan nyo yung word na sinabi ng Bible, na kay Jesus ang seal of approval. Kapag si Lord hindi mo talaga inuna, at yan ay dinis-approve niya kahit ka maglupasay. Kahit balatan mo yung sarili mo at lagyan mo ng asin, magpagulong-gulong ka sa abo, hindi yan ma-approve. Ang seal of approval na kay Jesus. Sige, huwag siyang pag sumakita mo ng gusto. Huwag siyang pakahanapin mo na higit sa mundong ito. Tingnan lang natin kung may tagumpay na mangyayari sa iyo. Tingnan lang natin kung yung mga hinangad mo sa Panginoon na pinagpe-pray mo yung mangyayari. Ulitin ko, ang seal of approval ay na kay Jesus. Kahit anong gutom natin, huwag mong kalilimutan na si Jesus ang higit na dapat mong hanapin. So mga kapatid, yan ang message ni Lord sa main point 1, main point number 2, main point number 3. Sa non-following followers, pinag-uusapan namin dito, paano ito pinakikituhan ni Lord? Pag alam niyang peki yung pagsunod mo, sabi nga natin, rebuke slap. Yung baka salitang kanto, sinampal, slapping. Number 2, alam niya, motibo mo, scanning. Hindi mo itatago yun. Pag in-scan, ultimo kahit kaparaso yan. Kita yan. At pangatlo, starving. Alam niyang gutom ka. Pero tandaan mo, sabi ni Lord, kahit anong gutom mo, huwag mong kalilimutan. Ang seal of approval na kay Jesus. Higit mo siyang pagsumakita. Okay, ano conclusion ng mensahe ito? Ang conclusion ko ay ganito po. When we come to know Jesus, He is now the most important person in your life and not you. Ulitin ko ha. When you come to know the Lord Jesus, He is now the most important person in your life and not yourself. Kaya ibig sabihin, dapat higit mo siya na bigyan ng pagpapahalaga, higit na mahabang panahon, higit na mas madaming oras ang binibigay natin sa Kanya. Makita ni Lord na lahat ng meron ka sa mundong ito, kilalang kapento niya. Kaya nangyari siya. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday. Amazing